Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mabuhay, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, masugid na tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na sabay na napapakinggan sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Mga kababayan, ngayon po ay ika-6 na pong episode na po ng ating programang Impormasyon ng Bayan at ika-6 na po sa buwan ng Hulyo taong 2024 at syempre tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan. Kaya narito na po ang ating mga tagapaghatid balita. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-6 na araw sa buwan ng Hulyo taong 2024. Ako po si Harvey G. Aros. At ako naman po si Clarissa S. Lumbay mula sa Uring-Uring Elementary School o ang OES News Team. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Uring-Uring Elementary News Team. Nutrition Month Celebration. Sinimulan sa isang masayang parada at programa. National Disaster Resilient Month 2024 binuksan sa pamamagitan ng maingay na motorcade. Invitational Motocross 2024 makapigil na hiningang nasaksihan ng mga mamayan ng Brooks Point. Basic First Aid Training para sa micro-establishments sa Brooks Point isinagawa. Regular earthquake drill mahusay na isinagawa sa mga tanggapan ng pamahalaan, local at national agencies bilang paghahanda sa mga sakuna. Mayor Cesario R. Benedito Jr. dumalo sa pagtatalaga ng bagong prinsipal sa Brooks Point National High School at Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational High School. Daan-daang graduates ng Palawan State University masayang nagtapos sa kolehiyo. Mayor Benedito hinikayat ang mga nagsipagtapos na patuloy na hangarin ang tagumpay sa hamon ng buhay. Panibagong panayam ng Personal Selection Board sa mga aplikante para sa regular position at promotion isinagawa. Child Development Workers Week Celebration ipinagdiwang sa Poblacion District 2. Brooks Point National High School Rescue Squad 3rd place sa buong Palawan sa Junior Auxiliary Rescue Olympics. Patuloy na feeding program ng pamahalaang lokal sa isinagawa sa Sitio Tamlang, Barangay Sarasa. Mga programa at pakulo para sa pagdiriwang ng Nutrition Month 2024 at National Disaster Resilient Month 2024 abangan. Magbabalik ang Uring-Uring Elementary School o ang OES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito. Para sa unang balitang pangkalusugan, Nutrition Month Celebration sinimulan sa isang masayang parada at programa. Para sa detalye, narito si OES News Reporter Wahida Muhammad Ali. Balitang Bayan. Sa pagbubukas ng panibagong buwan, matagumpay ring binuksan ang ika-15th Nutrition Month, unang araw ng Hulyo, taong kasalukuyan sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Ang selebrasyon ngayong taon ay umiikot sa temang sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Pinaingay ang parada na pinangungunahan ng Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High
School Drum and Lyre Corps. Kasama ang mga kawani ng pamahalaan sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayan members, mga kapitan at opisyalis ng 18 barangay ng Brooks Point, mga barangay health workers at mga healthcare providers sa bayan. Ibinida rin sa parada ang mga naggagandahang float na kasama sa Nutri-Float competition na nagre-representa ng kasaganahan at kalusugan ng barangay. Tinanghal ng kampyon sa Nutri-Float competition ang Barangay Ipilan, second runner-up ang Barangay Aribungos at third naman ang Barangay Barong-Barong. Sa mensahe ni Vice Mayor Atty. Feliciano, pinaalala niya ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga gulay sa bakuran upang mayroong organic na mga pagkain na maihahain sa pagkainan. Dagdag pa niya na mahalaga ang kalusugan na katawan dahil aanhin natin ang maraming pera kung nakaratay naman sa banig ng karamdaman. Pinaalala naman ni Mayor Benedito na dapat hindi lang tuwing Hulyo ipagdiwang ang kalusugan kundi sa lahat ng araw. Kanya ring hinikayat na magkaroon ng disiplina at mag-ehersisyo araw-araw upang mapanatili ang maayos at malusog na pangangatawan. Magpapatuloy ang selebrasyon hanggang sa katapusan ng buwan, July 31, 2024. Marami ring inihandang mga pakulo at gimmick ang Municipal Health Office upang mas lalong mapasigla ang selebrasyong ito. Wahida A. Muhammad Ali, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Waida. Samantala, National Disaster Resilience Month 2024 binuksan sa pamamagitan ng maingay na motorcade sa ulat ni OES News reporter Rihanna Rodrigo. Balitang Bayan. Halina't makiisa sa National Disaster Resilience Month NDRM 2024, Handa Pilipinas. The 36th National Disaster Resilience Month na may temang bantayog ng katatagan at ang pagbubuklod sa layunin kahandaan. Base sa Executive Order No. 29, 2017, ang Hulyo ay diniklarang National Disaster Resilience Month o NDRM. Ang NDRM ay inoobserbahan tuwing buwan ng Hulyo na naglalayong ipaitingin ang katatagan ng mga Pilipino mula sa sakuna noong Hunyo 28, 2017. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 29 na nagpapalit sa National Disaster Consciousness Month tungo sa National Disaster Resilience Month. Layunin ng Executive Order No. 29 na ituon ang focus mula sa disaster awareness tungo sa disaster resilience. At mga department heads ay nagpapaabot ng mainit na pagbati at pakikiisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2024. Kaya tayo'y makiisa at magkaisa sa pagpapalawig, pagpapatibay at sa pagpapalakas ng ating katatagan sa mga sakuna. Rihanna May M. Rodrigo, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rihanna. At para sa balitang pang-sports, Invitational Motocross 2024, makapigil na hiningang nasaksihan ng mga mamayan ng Brooks Point. Sa ulat ni OES News reporter Harvey Aros. Balitang Bayan. Makapigil hiningang sinaksihan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Sara Jane Crispo Abon, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Kapitan Nadsmil B. Basil, mga kawani ng pamahalaang lokal at barangay Ipilan at ng mga manunood ang tagisan ng galing at husay sa Invitational Motocross na ginanap sa barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Araw ng Sabado at Linggo noong ika-29 at 30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Lubos ang kasiyahan ng bawat manonood sa pinakitang eksibisyon ng bawat kalahok sa iba't ibang kategorya mula bata at mga matatanda. Layunin ng Invitational Motocross na pasayahin ang mga mamamayan
showcase ang galing at husay ng mga residente ng Brooks Point bilang bahagi ng pagdiriwang ng 75th founding anniversary celebration ng bayan at maipakita ang maunlad at nagkakaisang bayan. Harvey G. Aros, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Harvey. At sa ating susunod na balita, basic first aid training para sa micro-establishments sa Brooks Point isinagawa. Narito ang ulat ni UAS News Reporter Mayet Sabaret. Balitang Bayan. Nitong nagdaang ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan ay isinagawa ang Basic First Aid Training of Micro-Establishment upang matiyak ang ligtas na lugar ng trabaho para sa mga empleyado na dinaluhan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., MD-RRMO OIC Engineer Modrean Miranda, MPESO Manager Abilin Malong at iba pang kawani ng pamahalang lokal na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing training ay mayroong 38 mga kalahok na mula sa iba't ibang establishmento. Ang pagsasanay na ay hatid ng pamahalang lokal sa pangunguna ng Municipal Public Employment Service Office upang higit na mabigyan ng kaalaman ang mga maliliit na negosyo at magkaroon ng mga empleyado na may kakayanan at pagsasanay sa paunang lunas na handang tumulong sa mga sakuna, aksidente o mga hindi inaasahang sitwasyon na posibleng makapagligtas ng mga buhay. Ayon kay Mayor Benedito, layunin ng pamahalang lokal ay mabigyan ng sapat na kaalaman ang bawat establishmento pagdating sa mga tamang pagliligtas ng buhay sa loob at labas ng trabaho upang higit na maging maunlad at mapayapa ang bayan ng Brooks Point. Mayet Sabares, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mayet. Good news! Regular earthquake drill mahusay na isinagawa sa mga tanggapan ng pamalaang, lokal at national agencies bilang paghahanda sa mga sakuna. Balitang hatid sa atin ni OES News Reporter Harvey Aros. Balitang Bayan. Para sa paghahanda sa mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol, kalamidad, sakuna at oras ng peligro, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa pangunguna ni OIC MDRRMO Engineer Mod Ryan Miranda kasama si Ginoong Joey Heredero at iba pang staff ay nagsagawa ng earthquake drill sa Abweg Building at iba pang mga ahensya ng gobyerno government complex sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Araw ng Biyernes, ika-28 ng Hunyo taong kasalukuyan. Nakilahok sa nasabing aktibidad ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, Land Transportation Office, Municipal Trial Court, Regional Trial Court, DILG, MPESO, MIO at iba pa. Naging maayos ang nasabing earthquake drill sa mga tanggapan at ahensya ng pamahalaan sa tulong ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga men in uniform personnel. RBG Aros, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Harvey. Susunod, Mayor Cesario R. Benedito Jr. dumalo sa pagtatalaga ng bagong principal sa Brooks Point National High School at Governor Alfredo Abweg Senior National Technology and Vocational High School. Ulat sa atin ni OAS News Reporter Wahida Muhammad Ali. Balitang Bayan. Isinagawa ang tradisyonal na installation ceremony sa mga bagong itinalaga na principal ng Brooks Point National High School at Governor Alfredo Abweg Senior National Technology and Vocational Memorial High School sa unang araw ng Hulyo 2024. Itinalaga si Principal 2 Ginoong Alfredo Labor na bagong school head ng Brooks Point National High School, Brooks Point South District. Si Principal Labor ay naglingkod ng maraming taon sa Governor Alfredo Abweg Senior National Technology and Vocational Memorial High School. Samantala, sa parehong araw ay naitalaga din si Dr. J.M. Aspurias bilang bagong principal ng Governor Alfredo Abweg Senior
Education Program Specialist Daisy Antrero, Supervisor Sunny Boytaha, Public Schools District Supervisors Mary Jane D. Viray ng North District, Dr. Paterno Marquez Jr. ng South Brooks Point, outgoing BPNHS Brooks Point Principal Dr. Dawin M. Omar, Barangay Captain Eugenio N. Kaabay ng Barangay Barong-Barong, SPTA President Remedios O. Villante, SGC President Crisanto G. Belvis at mga faculty and staff ng Brooks Point National High School at Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School na nagpaabot ng kanilang mga congratulatory message. Samantala, masaya namang tinanggap ni Principal Alfredo Labor at Dr. Jai Aspurias ang bagong hamon at oportunidad na makapaglingkod sa larangan ng edukasyon kasabay ng pangakong gagawin ang lahat ng buong husay, ang mga tungkulin at bagong mga responsibilidad sa naturang paaralan. Ang mga bagong talagang principals ng mga nabanggit na paaralan ay nagsisimula manungkulan ngayong darating na pasukan para sa school year 2024-2025. Wahida A. Muhammad Ali, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Wahida. Samantala, para sa balitang pang-edukasyon, daan-daang graduates ng Palawan State University masayang nagtapos sa kolehiyo. Mayor Benedito hinikayat ang mga nagsipagtapos na patuloy na hangarin ang tagumpay sa hamon ng buhay. Balitang hatid sa atin na nagbabalik sa kanyang ulat, OES News Reporter Wahida Muhammad Ali. Balitang Bayan. Matagumpay at masayang idinaos ang graduation ceremony ng mga estudyante ng PSU South Cluster hapon noong Martes, ika-2 ng Hulyo taong kasalukuyan. Naging panauhin pandangal si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa programa kasama ang iba pang bisita na sina University President Dr. Ramon M. Docto, Dean of PSU Del Sur Cluster, Dr. Handy A. Taha, Dr. Janet Oab at iba pang mga faculty and staffs ng PSU. Masayang nagsipagtapos ang 620 na mga estudyante ng Palawan State University, Brooks Point Campus kasama ang kanilang mga magulang, pamilya at mga mahal sa buhay. Mga mensahe ni Mayor Benedito, kanyang patuloy na hinikayat ang bawat isang mga bagong tapos na mga estudyante na laging magpursige sa buhay para sa pagtatapos sa kolehiyo at panimula pa lamang ng mas malaking hamon sa buhay. Wahida A. Muhammad Ali, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat muli sa iyo, Waida. At sa balitang pang-manggagawa, panibagong panayam ng Personnel Selection Board sa mga aplikante para sa regular position at promotions isinagawa. Hatid ni OAS News Reporter Mayet Sabares para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Personnel Selection Board interview noong ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Government Center Building, Brooks Point, Palawan, kasama ang mga ulong tagapamahala na sina HRMO Luz Galicia, MEO Engineer Raul Quijano Jr., MGSO Rebecca Cadayan, Medo Bernard Quijano, at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Magsusungkin ang panayam ang mga aplikante para sa 6 na bakanting posisyon sa Human Resources Management Office, Municipal Engineering Office, Municipal General Services Office, Municipal Planning and Development Office, at Municipal Economic Enterprises Development Office. Ayon kay Mayor Benedito, hindi man lahat ng mga aplikante ang makukuha para sa posisyon ay natitiyak niya naman na may nakalaan para sa bawat isa. Kaya naman hinihikayat ng punong bayan na galingan ang performance, mahalin ang trabaho at buong pusong paglingkuran ang mga mamamayan. Mayet Sabares
Pares, Uring-Uring Elementary School nag-ulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mayet. Samantala, Child Development Workers Week Celebration ipinagdiwang sa Poblacion District 2 sa ulat ni OES News Reporter Jul Adstrin Ascali. Balitang Bayan. Dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Child Development Workers Week Celebration sa Covered Court, Barangay Poblacion, District 2, Rocks Point, Palawan noong ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan. Mayroong 56 Child Development Workers o CDW mula sa iba't ibang barangay upang makilahok at makisaya sa mga inihandang programa na may mga palaro tulad ng Sela Boat, Tumbalata, Patintero, Lukson Tinik at iba pa. Isinagawa ang CDW Week bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang pinakitang sipag at tiyaga sa paghubog sa kaisipan ng mga bata. Ang Child Development Workers ay tumulong sa maagang pagpapaunlad ng mga bata sa pamamagitan ng pagtuturo ng pangunahing aralin tulad sariling kalinisan, interpersonal na kasanayan at manikhaing pag-iisip. Kaya naman kasama ang pamahalaang lokal upang mas lalong palakasin ang mga ganitong gawain para sa ikaunlad ng bayan. Ayon kay Mayor Benedito, nagpapasalamat siya sa pagsusumikap ng mga CDW upang alagaan at gabayan ng mga kabataan sa maghubog ng kanilang mga sarili at mapaunlad ang kanilang kamalayan para maging isang mabuting mamamayan. At Srinea Ascali, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jul Adstrin, at BPNHS Rescue Squad 3rd place sa buong Palawan sa Junior Auxiliary Rescue Olympics. Balitang hatid sa atin ni UES News Reporter Clarissa Lumbay. Balitang Bayan. Congratulations, Brooks Point National High School Rescue Squad mula sa bayan ng Brooks Point. Mainit na pagbati sa Brooks Point National High School Rescue Squad sa pagkakamit ng titulo bilang Best in Safety Assessment sa katatapos lang ng 3rd Palawan Junior Auxiliary Rescue Olympics kaugnay ng pagdiriwang ng Baragatan Festival 2024. Matagumpay na naisakatuparan ang 2 araw ng 3rd Palawan Junior Auxiliary Rescue Olympics sa PDRRMO Headquarters, Puerto Princesa City. Ito ay sa pangunguna ng Palawan DRRM Auxiliary, katuwang ang tanggapan ng Provincial DRRM Office at ng Pamahalaang Panlalawigan sa pamumuno ni Gobernador Dennis M. Socrates at ng Sangguniang Panlalawigan na nagsimula noong Hunyo 20 hanggang ika-21 ng Hunyo 2024. Sumailalim ang bawat kupunan sa 7 kategorya ng paligsahan. Sa unang araw, pinakita ng mga kabataang kalahok ang kanilang talas sa pagtukoy ng iba't ibang peligro sa kategorya ng safety. Matapos matukoy ang mga peligro, sinubok ang kanilang husay sa home emergency response kung saan nagbigay sila ng mga hakbang sa pagtugon sa mga tukoy ng peligro sa isang lugar. Pinatunayan din nila ang kanilang galing sa basic life support at bandaging. Hindi rin nagpahuli ang kanilang talino at galing pagdating sa survival techniques. Matapos ang tagisan, sa huli, itinanghal na wagi ang mga sumusunod. Champion, Nara Junior Nero Auxiliary, Municipality of Nara. First runner-up, Rizal Junior Rescue Auxiliary, Municipality of Jose P. Rizal. Second runner-up, Eco Warriors, Municipality of Sopronio Española. Para naman sa Special Awards ay nasungkit ang Best in Relay ng Nara Junior Nero Auxiliary. Hindi naman nagpatinag ang Eco Warriors pagdating sa firefighting station at nakuha ang first prize. Ang second prize ay nasungkit ng Sakap Tumabang 2.0 at ang third prize ay nakuha ng Nara Junior Nero Auxiliary. Bilis at husay naman ang naging puhunan ng Sakap Tumabang 2.0 pagdating sa knot tying station at nakuha ang first prize. Second prize ay para sa Rizal Junior Rescue Auxiliary at ang third prize ay nakuha ng Eco Warriors. Nakuha naman ng Rizal Junior Rescue Auxiliary mula sa bayan ng Rizal ang Best in Uniform at Best in BLS, Best in Bandaging
ang Nara Junior Nero Auxiliary. Best in Safety Assessment, ang Brooks Point National High School Rescue Squad mula sa bayan ng Brooks Point. At ang Rizal Junior Rescue Auxiliary, ang Best in Home Emergency Assessment, ang lokal ng pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Atty. Mary Jean Feliciano, at ang buong konseho ay ipinaabot ang mainit na pagbati at pasasalamat sa dedikasyon at kakayahan ng inyong ipinakita para sa ating bayan. Isang taus-pusong pasasalamat din sa bumubuo ng Brooks Point National High School Rescue Squad, kaagapay ng NDRRMO at Brooks Point FBFT. Ang inyong walang sawang suporta at kolaborasyon ay nagbunga ng tagumpay na ito. Samantala, lubos ang pasasalamat ng tanggapan ng PDRRMO sa mga ahensyang naging kaagapay upang maging matagumpay ang isinagawang patimpalak. Muli, isang malaking pagbati sa Brooks Point National High School Rescue Squad. Patuloy na maging inspirasyon sa larangan ng kaligtasan at pagliligtas. Mabuhay! Clarissa S. Dumbay, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Clarissa. At sa balitang pangkalusugan at pangkaunlaran, patuloy na feeding program ng pamahalaang lokal na isinagawa sa Sitio Tamlang, Barangay Sarasa. Detalye ang ulat sa atin ni OES News Reporter Joel Adstrin Ascali. Balitang Bayan. Patuloy ang pangangalaga sa kalusugan ng pamahalaang lokal sa pamamagitan ng isinasagawang feeding program para sa mga kabataan sa Sitio Tamlang, Barangay Sarasa, Brooks Point, Palawan noong Hunyo 25, 2024. Personal na namahagi si Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, kaagapay ang Community Affairs Office sa pamumuno ni Ireneo Maestre Campo at Darrell Agnas at ibang kawani ng tanggapan. Layunin ng feeding program na maging malusog ang pangangatawan upang maging maayos at aktibo ang kaisipan ng mga kabataan at maitaas ang antas ng kalusugan at walang kabataan makakaranas ng malnutrisyon. Julad Srinea Ascali, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Julad Srin. Samantala, mga programa at pakulo para sa pagdiriwang ng Nutrition Month 2024 at National Disaster Resilience Month 2024. Abangan! Balitang hatid sa atin ni OES News Reporter Clarice Lumbay. Balitang Bayan. Ang kasabay na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Hulyo ang Nutrition Month Celebration at ang National Disaster Resilient Month ngayong taong 2024, kung saan may mga inihandang program at mga pakulo ang mga ahensya na nagkatalaga para sa mga aktibidad na gagawin sa buong buwan ng selebrasyon. Sa pagbubukas ng programa para sa selebrasyon ng Nutrition Month, ay nagkaroon ng Nutri-Float competition na bukas sa mga nais lumahok mula sa iba't ibang barangay ng Brooks. Ito man ay individual o grupo na kailangang sumunod sa criteria for judging gaya ng mga sumusunod: overall creativity and artistic impression ng Nutri-Float 40%, variety and quality of food product 50%, pagsunod sa contest mechanics 10%. Ang mga nanalo ay nakatanggap ng cash prize. Sa consolation, 12,000 pesos, third place, 20,000 pesos, second place, 30,000 pesos, at ang first place ay halagang 45,000 pesos. Samantala, ang mga aktibidad naman na inihanda sa pag-celebrate ng National Disaster Resilient Month 2024 ay ang mga sumusunod. Nagkaroon ng motorcade opening program noong unang araw ng Hulyo, photography contest, caravan sa Puerto Princesa City, biyahe sa El Nido, province with rescue, Olympics, static display with CFR corner, color fun run, joint auxiliary Olympics, deglogging of waterways and canal, fire Olympics, full-scale landslide drill, Arbor Day at Sports Fest. Kaya halina't makilahok, saksihan at makisaya sa isang buwang selebrasyon na ito. Larissa S. Dumbay, Uring-Uring Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Clarissa.
manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Clarissa Eslumbay. At ako naman po si Harvey G. Aros. Kami po ang Uring-Uring Elementary School o OES News Team na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat sa ating mga masisipag at magagaling na tagapaghatid balita. Gayon din po ang ating pasasalamat sa inyong school principal, mga mahal na guro at mga mahal sa buhay, ang inyong mga magulang at syempre ang inyong mga kamag-aral. Good morning po sa inyo. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Nakaraang linggo po ay nakapanayam natin ang ating nutritionist dito po sa bayan ng Brooks Point, si Ma'am Lorraine Abiog. Ayan, magandang umaga sa iyo, Ma'am Lorraine. And marami tayong nalaman ng mga mahalagang impormasyon na of course, tungkol sa programa ngayong buwan ng July dito po sa bayan, ang Nutrition Month Celebration. And marami rin tayong tips na nakuha or narinig mula sa kanya kung paano po natin mapanatili ang ating magandang kalusugan. Ayan. At ngayong umaga po ay mapalad tayo na makakapanayam ang ating masipag at syempre gwapo. Artistahin po ito at mabait na municipal administration po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Walang iba ang ating municipal administrator, Sir Edgar Lacandaso. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, and of course magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Magandang umaga po. Talagang na-overwhelm ako sa iyong pag-welcome sa amin. Salamat po. Okay, sir. Actually, kinakabahan ako, baka magkamali ako ng sasabihin. Baka, dahil, alam nyo, pag sinabing Sir Ed Lacandaso, nako, talagang saludo ako dito. Mataas po ang tingin ko dito. At talagang pati sa nung siya po ay nasa kasalukuyan noon, siya po ang may pinakamaraming akda ng mga ordinances dito po sa bayan ng Brooks Point. Ayan. Kaya saludong-saludo po ako, sir. Ngayon pong July ay nalalapit na po ang taunang pag-uulat ng ating mahal na mayor. Ang SOMA. At nais po naming marinig mula sa inyo dahil sa panahon po ngayon, totoo pong mabilis din ang panahon sa mga masisipag na tao. At 2 taon na po ang nakalipas mula ng mailuklok muli sa pagiging punong bayan ng ating mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. And nasa 1 taon na po mula nang maganap ang nakaraang SOMA, sir. Para po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ba ang kalagayan ng SOMA o State of Municipal Address sa ating bayan? Maraming salamat po. Tama po yun, talagang napakabilis ng panahon. Nalalapit na naman yung filing at ang eleksyon. Pero tinitiyak natin sa ating mga mamamayan, sa ating bayan na talagang ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng ating mahal na mayor ay talagang ginagawa yung mandato upang mapagsilbihan ang mga mamamayan at ang ating bayan. Tama po, kagaya po ng inyong nabanggit, this coming July 15 ay muling mag-uulat ang ating mahal na punong bayan para sa natapos na 12 buwan na accomplishment na nagawa ng lokal na pamahalaan sa liderato ni Mayor June.
Ayan. Sir, ano po ba ang focus ng SOMA ngayong taon at ano po yung dapat abangan ng taong bayan this coming July 15 po sa kanyang State of Municipal Address? Of course, para po sa kaalaman ng lahat, ang layunin po ng SOMA is to provide transparency and accountability to our constituents para po ating mailatag, maipakita sa ating mga mamamayan na hindi po nasasayang yung resources, yung pera ng bayan ay ating inilalaan, ginagamit sa tamang mga programa at proyekto na makakatulong po sa pag-unlad ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan at higit sa lahat sa ating bayan. Ayan, tunay mga kababayan dahil talagang kitang-kita naman natin kung paano at gaano kabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto dito po sa bayan ng Brooks Point simula po ng nanungkulan bilang mayor ang ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. And of course, thank you po sa buhay ninyo, sir, bilang municipal administrator na talagang katuwang din ang ating punong bayan sa pagpapatupad at pagpapalaganap ng mga programa and proyekto po ng lokal na pamahalaan. Sir, alam natin na mabusisi po itong SOMA dahil pag sinabing proyekto at programa, napakarami po ng programa ng lokal na pamahalaan. Paano po ba pinaghahandaan ng LGU Brooks Point ang SOMA ngayong 2024, sir? Muli po, kagaya po ng ating nabanggit sa pangunguna po ng ating mahal na mayor, tayo po ay nagagalak na maging kabahagi ng kanyang administrasyon at maging katuwang sa pagpapaunlad ng ating bayan. Ako po ay natutuwa talaga at kinararangal na maging kasama ni Mayor dahil yung sipag at galing, nakakahawa pala yan, ma'am, Yes po. Si Mayor talagang halos hindi ko masundan. Talagang pagdating ng alas 8, pag wala po dito sa harap ng lobby, nasa field na po yan. Yes. Bumababa sa ating mga tao, pumupunta sa mga proyekto. Talagang yung kanyang energy ay ginugugol para po maabot yung ating mga mamamayan at pinipilit niyang maramdaman yung kanyang presensya bilang leader ng bayan. Yun po yung isang magandang quality kay Mayor. Talagang yung kanyang puso ay malapit sa tao. Yes. Yung kanyang engagement, gusto niya lagi nandyan, kapiling niya yung mga tao regardless of status in life. Mahirap man yan, mayaman, bata, matanda. Walang pinipili si Mayor, At saka ang isa pa doon na nakakatuwa, yung ating punong bayan, very humble, Yes. Ayun yung isang magandang qualities, traits of a leader, yung pagiging mapagpakumbaba. Yun yung talagang saludo ako kay Mayor na pag may ganyan kang quality, pag may ganyan kang traits, talagang mapagsisilbihan mo yung bayan, mapagsisilbihan mo yung mamamayan, at marami kang magagawang magagandang bagay dahil ikaw ay mapagpakumbaba. Totoo po yan, sir. At sobrang sipag, sobrang sipag po ng ating mahal na mayor ng ating punong bayan ay talagang kami po sa Municipal Information ay eyewitness. Dahil, naku mga kababayan, walang pinipiling araw, kahit Sabado, Linggo, mapa-birthday, mapapatay po yan. Walang pinipiling okasyon pag siya po ay naimbitahan at talagang nakikita natin ang kanyang mga ginagawa sa ating bayan. At siyempre through that, sir, ito ay way na rin ng paghahanda ng SOMA. Dahil kung wala pong ginawa, ano bang i-report ng ating punong bayan sa bayan ng Brooks Point. Kaya asahan po natin na talagang punong-puno ng mga makabuluhang impormasyon ang ating maririnig this coming July 15. Ayan, sir, paano niyo po may lalarawan ang partnership po ng Administrasyong Benedito sa mga barangay and provincial and of course ang national agencies, sir? Opo, ang liderato po ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Jun ay hindi po tumitigil at patuloy na nakikipagtulungan, nakikipag-ugnayan po sa lokal na pamahalaang pagbarangay, ganun din sa provincial and even national. Sinisikap po natin na marating nila, mag-reach out tayo upang sa gayon ay magkaroon tayo ng maayos na pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga programa. Kasi una,
hindi natin maipapatupad ang isang programa without the cooperation of the barangay. Of course, siyempre yan yung katuwang natin. And of course, hihingi rin tayo with the help of the provincial government. And sa tingin naman natin, bukas yung pamahalaang panlalawigan para tumulong sa mga lokal na pamahalaan na talagang nangangailangan ng tulong at gabay para higit na maipatupad yung mga programa. At isa pa, natutuwa rin tayo sa lahat ng mga punong barangay, sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point dahil sila po ay kinakitaan natin ng kooperasyon at dedikasyon sa kanilang mga trabaho. Bagamat yung ibang mga punong barangay ay baguhan, pero kinakitaan natin sila ng galing, sipag at pakikipagtulungan sa liderato ni Mayor June para mabigyan ng akmang programa yung kanilang mga barangay. Yun po yung isang maganda doon. Cooperation with all the punong barangays with the local government unit of Brooks. Ayan, kitang-kita natin mga kababayan dahil sa magandang relasyon po ng ating executive and of course kasama ang legislative and ang mga barangays, katulad nga ng sinabi ng ating municipal administrator, ay nagiging mas mabilis po ang pagunlad ng bayan ng Brooks Point dahil sa magandang pakikipag-ugnayan din po ng ating mahal na mayor. Ika nga sabi ni Admin Ed, nakakahawa daw ang kasipagan at napakagandang katangian po yung pagiging humble. Yes, sir. Ayan, sir, maaari niyo pa bang ibahagi sa aming lahat kung ilang porsyento na po ang implementasyon ng proyekto at programa ng pamahalaang lokal ngayong 2024, sir? Napakagandang tanong po at maganda ring masagot natin para sa kaalaman po ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Isa rin po siguro, ma'am, kung bakit medyo na-delay ng ilang araw yung ating schedule ng SOMA, it's because sa dami ng mga programa at proyekto ng ating lokal na pamahalaan. Parang hirap na hirap nga po yung Municipal Information Office in cooperation with some department heads, department units, dahil napakarami po talaga, from infrastructures, programs, livelihood, napakarami po. Kaya talaga medyo justifiable yung pagkakaroon ng ilang araw na delays dito po sa ating SOMA ni Mayor dahil napakarami pong mga programa. Talagang yung mga groundbreakings ni Mayor talagang sunod-sunod, araw-araw, yung kayang mga engagement, mga programs, napakarami po talaga. And with that, tayo po ay nangangalahati pa lamang ng taon. July, papunta po tayo sa second third quarter tayo, marami pong mga proyekto and I think bago matapos yung taon, yan po ay makukumpletong lahat. Siguro po accordingly sa ating municipal engineering, nasa 40 to 50% po yung completion ng ibang mga proyekto at inaasahan po na sa pagtatapos ng taon, ang lahat po ng yan ay makukumpleto at may deliver natin. Apo. Ayan, nakakatuwa mga kababayan dahil habang ipinapatupad at habang patuloy po yung pagsasagawa ng mga proyektong ito, nakikita natin habang sa ating pag-iikot din ay nakikita natin yung feedback po ng ating mga kababayan kung ano po yung benepisyo na natatamo nila sa mga project po ng LGU. Nako, sir, napakabilis po ng oras at nais naming marinig mula sa inyo, sir, or nasa inyo ang pagkakataon. Baka po may nais pa kayong sabihin sa ating mga tagapakinig. Nasa inyo po ang pagkakataon. Thank you. I would like to end this interview by a statement coming from our president that he urged us, the local government unit, the local officials, to uphold accountability and inhibit corruption. So, ang gusto ng Pangulo, iwasan yung korupsyon, mawala. With that, hindi naman talaga manggagaling lang kay Presidente. Sa bawat isang empleyado ng lokal na pamahalaan. And pag wala po talagang korupsyon, talagang makikita natin yung maayos na pag-unlad at pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan. May pang-unlad, may katahimikan, may kapayapaan,
may kaayusan, may pagmamahalan without corruption. So sana po hinihikayat po natin ang bawat isa, lalong-lalo na po yung ating mga kasamahan sa lokal na pamahalaan. Of course, sa panguna ng ating mahal na mayor, kay vice mayor, lahat po ng mga sangguniang bayan. And of course, sa lahat ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan, maging ito man ay permanente, casual, job orders, let's inhibit corruption. Iwasan po natin, no? At ito ay isang paraan upang tayo ay makatulong at makapagbigay ambag sa pag-unlad ng ating bayan. Ano po? So, sana po sama-sama tayong magtulungan at ipakita po natin sa ating mga mamamayan na nandito po tayo para sila ay paglingkuran at paglingkuran po ang ating bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa ating municipal administrator. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Tunay mga kababayan, ano? Dahil ang bayan po ng Brooks Point ay talagang masasabi nating God's chosen. Ano po? Maging sa ating mga leader, sa ating bayan, at napakapalad natin na may ganito po tayong leader sa ating bayan at yung mga leader na talagang naglilingkod ng tapat at hindi lang po makadiyos, kundi makatao rin. Ayan. Diyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating panauhin ngayong umaga. Maraming salamat muli, Sir Edla Candaso. And of course, mga kababayan, napakahalaga po na mayroon tayong ganitong klaseng talakayan upang malaman po natin kung paano po tayo makiisa, makialam, at of course, para po sa ikauunlad ng ating, hindi lang ating sarili, kundi po ng bayan ng Brooks Point. Magbabalik po ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Darako na po tayo sa Serbisyong Bayan, mga kababayan, mga minamahal kong tagapakinig. Makinig po kayong maigi dahil ito po ay napakahalaga, lalo na sa kapanahunan at sunod-sunod na ang tag-ulan. Nako, kung sakali man na hindi natin hinihingi na magkaroon ng sakuna, pagbaha o ano pa man yan, at kailangan nyo po ang mga numero. Narito po ang numero na dapat nyong kontakin para po sa rescue. Ayan, okay? Ang numero po ng Brooks Point Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Narito po, MDRRMO. Cellphone number 0977. Pakikuha na po ng inyong mga papel at syempre ng inyong mga cellphone. Pwede nyo pong i-record at pwede nyo rin pong isulat. Alright? 0977 para po sa MDRRMO number 0977-215-4818. Ulitin ko po, 0977-215-4818. At sa Brooks Point PCG or Philippine Coast Guard, 0951-672-7095. Kung kayo po ay may mga namataan, na medyo delikado na ang sitwasyon sa bandang karagatan o kaya sa mga kababayan natin na naglalayag o nangingisda sa dagat, na nangangailangan ng tulong mula po sa Philippine Coast Guard, narito po ang numero na dapat yung kontakin, 0951-672-7095. At sa Brooks Point Rural Health Unit po ay 0917-556-5617. Ulitin ko po,
556-5617. At sa Brooks Point Rescue 165 naman po, Brooks Point Rescue 165, 0917-599-3392. At sa Brooks Point Bureau of Fire Protection 0906-961-9527. At syempre sa Paleco naman po, eto 0915-844-0802. 0915-844-0802. And sa Brooks Point DILG ay 0917-797-9542. Mga kababayan, for more details, ay lagi pong i-check ang Municipal Information Page at syempre ang page po ng MDRRMO. Hi po muna kay Engineer Moods Miranda, ang ating kapatid at kaibigan dyan, na siyang MDRRMO OIC. Good morning po sa inyong lahat at sa inyong mga kasama na talagang nakaantabay at ready ng rumescue anumang oras. At announcement po, another po, serbisyong publiko. Announcement to all grade 12 examinees. Pakicheck po ang post ng Municipal Community Affairs Office na kung saan ay nakatag po yan or nakatag sa Municipal Information Office page po. Nandiyan po ang schedule kung kailan po ang inyong exam. And napakalaga po nito para malaman po natin kung kailan po tayo mag-e-exam at hindi tayo mahuli. Para maka-avail po tayo ng scholarship sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. And of course, as of now, ay patuloy na nagdaraos at nagdiriwang ng 50th Nutrition Month Celebration ng bayan ng Brooks Point. Nagsimula po yan ng July 1, 2024 nang magkaroon po ng kick-off sa Liwasang Bayan ang of course ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating Mayor Cesar Benedito Jr. and Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano, kasama ng sanggunian, bayan members and department heads, ay ipinapaabot ang mainit na pagbati at pagkikiisa sa pagdiriwang na ika-50th Nutrition Month na may temang sa PAN or sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat, ay ipinapaabot ang mainit na pagbati at pakikisa ng pagdiriwang na ika-50th Nutrition Month na may temang sa PAN o sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat. Sama-sama nating itaguyod ang wastong nutrisyon para sa mas malusog na bayan. Happy Nutrition or 50th Month Nutrition sa lahat ng mamamayan ng bayan ng Brooks Point. And of course, para po sa pagdiriwang, alam natin na ito ay whole month. Ito po, isi-share natin ang iba't ibang programa. Ito po, isi-share natin ang iba't ibang programa under po sa pagdiriwang ng Nutrition Month. Siyempre, July 1, 2024, ayan po ang 50th Nutrition Month Celebration Kick-Off at iba't ibang programa po ang matutunghayan sa Town Plaza at nandiyan ang cooking contest and of course ang Nutri-Float na kung saan ay nagbigay ng kagiliwan sa lahat ng ating mga kababayan na nakatunghay ng programa na yan. And July 8 po ay magkakaroon ng Eat Experience Crafting Happiness in a Snack. Astig ito bago. Eat Experience. Hindi siya experience, kundi experience crafting happiness in a snack. Nako, punta na po mga kababayan sa Town Plaza at siguradong mabubusog kayo. Yung title pala ng programa, parang feeling ko ay busog na ako. Nako. Mali, parang nagutom pala ako. Ayan. And of course, this coming July 12, 2024, unlock your full potential with nutrition. Nako mga kababayan, pasyal po muli sa Octagon Town Plaza. And of course, sa iba pang mechanics ng programang yan, of course, i-check po yan sa Municipal Information Page dahil makikita natin dyan
kung ano po ang pwede nating salihan dahil lahat po ay pwedeng makilahok. Hindi lang po ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point, kundi mga kababayan, lahat po ng mga mamamayan na nais makilahok sa programa ng lokal na pamahalaan sa pamagitan po ng tanggapan ng MHO and Nutritionist Office. Ayan. And this coming meron ding isang programa, Nutrition Matters. So, this program is contest also. Ayan. At napakaswerte. The first one to comment the correct answer will be receiving 100 pesos. May mga tanong sila, may mga prizes din. Ako, talagang napaka-exciting po nito. Naku, saan mo pahahanapin ang 100 pesos. Ano po? Kapag ikaw ay nanalo sa simpleng sagot, abangan po ang mga mechanics sa Municipal Information page. Tiyak na makikita nyo po yan. And of course, mga kababayan, this July is the National Disaster Resilience Month. At ika nga, sabi dito, halina't makisa sa National Disaster Resilience Month NDRM 2024 Handa Pilipinas, the 36th National Disaster Resilience Month na may temang bantayog ng katatagan at ang pagbubuklod sa layuning kahandaan. Ito po ay base sa Executive Order number 29 Series 2017. Ang Hulyo ay idiniklarang National Disaster Resilience Month o NDRM. Ang NDRM ay inoobserba tuwing buwan ng Hulyo na naglalayong paigtingin ang katatagan ng mga Pilipino mula sa sakuna. Noong Hunyo 28, 2017, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order number 29 na nagpapalit sa National Disaster Consciousness Month tungo sa National Disaster Resilience Month. Layunin ng Executive Order na ito or Executive Order number 21 na ituon ang focus mula sa disaster awareness tungo sa disaster resilience. Ayan, ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point po sa pamumuno ni Mayor Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano, kasama ng Sangguniang Bayan members at ng mga department heads ay nagpapaabot ng mainit na pagbati at pakikisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2024. Kaya tayo makiisa at magkaisa sa pagpapalawig, pagpapatibay at syempre sa pagpapalakas ng ating katatagan sa mga sakuna. Para sa iba pang impormasyon at balita, i-like at sundan ang Municipal Information page, LGU Briggs Point, Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga kababayan, eto pala, meron tayong ilang mga programa po sa Resilience Month Celebration. Tignan na lang po sa Municipal Information page. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Briggs Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po nagtatapos ang ating isang oras na programa, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Nahatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamuno ng ating Municipal Mayor Cesario Benedito Jr. Gayon din po ng ating Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano. Kasama po ng ating Municipal Public Affairs Designate and Municipal Information Designate, Ms. Deborah Faith C. Malakaw, 10 ng bumubuo ng Municipal Information Office. Ako po, Maria Len Galicia Archa, naghatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado.